ng daigdig. Naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ito pong pumalag na po yung INC, nagbigay na po ng pahayag dito po sa pagkakadakip kay Pangulong Duterte at tinututulan po nila, no, yung pagkakadakip kay Pangulong Duterte at iba pa pong posisyon ng Iglesia ni Cristo mula po sa kanilang spokesperson. Pag-usapan din po natin, ito pong si Harry Roque, may matinding revelasyon pala, no? Bukod sa shocking na nga, yung narinig natin na wala palang red notice, shocking na nga yung narinig natin walang due process. Aba, may revelasyon pa rito tungkol sa definition ng diffusion at kung saan nanggaling, no? Sino raw po yung nag-request ng diffusion. At syempre, may mga kinakailangan pa tayong loose ends na tatalakayin dito po sa naganap po na hearing tungkol po sa Pogo, pro-Pogo, pro-China, pro-drugs, fake news peddlers, na mga vloggers, investigation dyan po sa tinatawag natin TRICOM. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Pero pag-usapan po muna natin ito, nakakalungkot po kasi pinagmamalaki ko pa naman na unang TV guesting namin ni Bisdak Pilipinas, no, dito po sa SMNI. Nag-guest po tayo sa programa ng Banateros. Tapos marami po nagtatanong na hindi nakapanood. Boss Buds, asan yung link nang mapanood ka naman namin kasama yung mga Banateros? Particular si Boss Dada at si Jay Guevara, no? Ito po, hinanap ko po kanina para alam nyo naman, ulit-ulitin natin panoorin. Pero ito na po ang lumabas, no? Yung kalalabas lang po, alam ko bagong channel na naman to ng ano, no? Ayan po ang pahayag ng YouTube, babasahin ko po. This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated. So, paulit-ulit po. Alam ko, bago lang po tong YouTube channel ng SMNI na-terminate na naman po ng YouTube. Talagang pagmamalasin tayo. So, wala na po. Hindi na po mapanood. Hindi ko alam kung saan ko pa papanoorin. Kung saan ko pa papanoorin yung yun pong guesting namin sa SMNI. Okay, punta na po tayo rito agad sa pahayag ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan po muna natin. Hindi na. Hindi na pala natin pakikinggan. Mamaya si Harry Roque. Kasi hindi naman pala government no, yung entity at hindi naman natin baka makapiright tayo, wala tayong paalam. So basahin na lang po natin yung opisyal na pahayag ng kanilang spokesperson. Ito pong nawala yung pahayag. Saglit lang nawala yung babasahin. Nawala pa yung babasahin ko. Okay. Ito po yung pahayag ng special spokesman, special INC spokesman na si Edwil Sabala na
tungkol po sa pagkakadakip ni Pangulong Duterte. Any Filipino or citizen of our country who has committed a violation of our laws should be tried here in our country. Why? Because our justice system works. We are not saying that the former president should not be tried for the charges against him. As for us, the Iglesia ni Cristo trusts in the integrity and competence of the judiciary to decide such matters and issues. Ayan po. Dagdag pa niya na nalulungkot din po sila na yung pong sinagawa nilang malakihang rally, malawakang rally, ay hindi pinakinggan. No? Ang tanging panawagan lang naman po ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ay magkaroon ng peace and unity. Unahin yung pagtugon sa mga problema ng bansa, no? Unahin yung problema ng bansa kaysa inuuna yung mga dahilan. Inuuna yung politika ng dahilan para lalo tayong magkawatak-watak. Ang ganda ng mensahe nung kung hindi ako nagkakamali, January 13 rally ng Iglesia ni Cristo. Pero sa kasawiang palad, hindi po ito napakinggan ng pamahalaan. Kaya po, sabi nga nila, ang conclusion nga nila, kaya natin dinaranas itong mas malawak na pagkakawatak-watak ngayon. Mas na kasi, mas bukod po sa pagkakawatak-watak na dinudulot usually ng eleksyon, matindi po itong pagkawatak-watak na to kasi yung mismong leader ng tumatayong tunay na oposisyon, yung mismong leader na dating Pangulo ng bansang Pilipinas ay napakulong sa ibang bansa. So, yan po ang opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo na sila po ay tumututol, no, sa ginawa kay Pangulong Duterte na pagdakip at pagpapadala at itatrial sa ibang bansa. Okay, alam po ninyo, maganda rin no, naalala uli natin masyado po tayong tutok sa mga pagkilos ng mga Duterte supporters. Nakalimutan natin na may malawak kanina pa. Kanina pa walang audio. Anak ng pupa. Kailan ba kayo nagsalita ng holo? Ibig sabihin wala kayong narinig sa aking tinalakay mula kanina? Ano lang. Nauga lang siguro. Okay, anyways. Yan po yung pahayag ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, ito po, maraming ginagawa tong pamahalaan natin na very daring, no? Daring kasi first time po nangyayari, no? Daring masyado yung pakikialam nila sa budget. First time po 'yan eh. First time din na pinakamalaking bilang ng ginto o pinakamalaking halaga ng ginto na binenta. First time din pong pinakialaman yung PhilHealth. First time po na, ang dami pong first time na ginagawa po nito. First time po na nagpakulong. First time po tayo na nagsuko ng isang Pilipino sa ibang bansa. No? Napakaraming first time po nang ginagawa. Parang ang lumalabas, kaya naming gawin ang lahat. No? Kaya naming ikutan yung first time din tayo nakakita ng mga sangkatutak na kinokontempt. Before, wala po eh. Bibihira po. Ang natatandaan ko na contempt yung talagang may mga nakokontempt pero talagang grabe na po. Pero ito parang napakabilis magpa-contempt ng mga tao. Ano pa ba mga first time? Napakarami po. First time na
Isinalang sa Kongreso yung sa budget hearing yung Vice President ng Pilipinas. Napakaraming first time po nito. Sitting Vice President, sasabihan mo ng pusit. Talagang yung ano po na to, tapos first time na makikita natin na ganito talaga. Yun talaga yung pinakamatinding first time. Yung pinakulong, dinala sa ibang bansa, yung dating presidente ng Pilipinas. Tapos, first time din tayo nakakita. Hindi ko alam kung before, meron na yatang malaking rally yung Iglesia ni Cristo. Pero ito yung first time na completely inignore, no? Ignore talaga. Wala kaming pakialam. May rally ba? Iglesia ni Cristo lang naman yan. Eh. Di ba yung mga sasagutin ka pa ng gano'n? Minority lang kayo. Eh. Ang dami pong first time nito. No? Na ginagawa ng bansa ng anong to. Wala kaming pakialam. Basta sa tingin namin, gagawin namin yung akala naming tama. First time po talaga na nasampahan ng gobyerno ng sangkatutak na kino-question yung mga ginawa ng gobyerno sa Supreme Court ng maramihan na maya't maya. Ang dami nagsasampa sa Supreme Court. Kaya ang dami po nating first time na nararanasan ngayon. Unusual itong gobyerno na ito. First time din tayo harap-harapan, first time din na talagang pinararamdam sa atin na wala kaming proyekto. Ayuda lang. Ayuda lang, sapat na. Alam niyo yun? Sa DCAR ba? DCAR ba? Ang dami pong first time talaga na ginawa tong BBM administration. Parang hindi parang ang hirap tanggapin kung Iglesia ni Cristo ka na inignore yung 2 milyon. 2 milyon na Iglesia ni Cristo rally dyan lang sa Meloneta. Parang napakahirap tanggapin. Anyways, talagang ganun no? Kung hahayaan lang ng iglesia na binabaliwala sila, hindi naman tayo kasali sa pamunuan ng iglesia. Anyways, masaya na rin kami na at least pinakita ng Iglesia ni Cristo na tutol sila sa ginawa na to. Very basic po yun. Pilipino ka, nagkasala ka sa Pilipinas. Ang iyong di umano ay nagawa ng kasalanan ay mga Filipino. Ang di umanong suspect ay Pilipino. At ang krimen di umano ay naganap sa Pilipinas. Meron tayong umiiral na, hindi di umano to mayroon tayong matatag na umiiral na judicial system. Bakit kinakailangang mag-trial sa ICC? Yung mga katwiran po na hindi paningin ng mga biktima, no? Yung 43 na di umano ay biktima, hindi po 30,000 43 ang di umano ay biktima, napilitan ng magpunta sa ICC o dumulog sa ICC dahil wala silang nakuhang katarungan dito sa Pilipinas. Pero pag tinanong mo naman, meron ba kayong sinampa? Wala namang sinampa. Imagine, dilema, DOJ before, yung DOJ ngayon, meron ba sinampa sa Pilipinas? Wala rin. DOJ before, kalaban na ni Duterte. Mayor pa lang si Duterte, DOJ. Ang layo po ng, hindi pa po presidente si Duterte kasi sinama yung pagka-mayor Yung 43, kasama doon, kalahati nun, mayor pa So, nung naging DOJ, yung nag-iimbestiga, nung nagsimula sa Human Rights Commissioner ng Human Rights, naging DOJ, hindi pa rin nasampahan yung mayor ng Davao City ng EJK sa Davao.
O yung DOJ ngayon na hindi kaalyado, hindi pa rin nasampahan ng kaso si Pangulong Duterte. Direkta agad ICC, tapos ang ikinakatwiran ng DOJ ngayon, kaya raw dumiretso na kasi hindi nila nakikitaan na makakakuha yung mga testigo o yung mga biktima, yung mga di umanong biktima sa Philippine Court. Kaya doon sila dumiretso sa ICC. Alam nyo, madali pong sabihin yan. Madali nyo po kami mapapaniwala kung hindi kayo naglilitanya na ang biktima ng war on drugs ni Pangulong Duterte ay mahihirap. Kung ang sinasabi ninyo, ang biktima ng mga war on drugs ni Pangulong Duterte ay bilyonaryo at milyonaryo, maniniwala kami na ang una nilang gagawin ay magsampa sa Netherlands. Hindi po ba? Parang napaka-imposible na maisip ng mga taong ito na sinasabi ninyo na mga nakatsinelas, mga mahihirap lang, ang biktima ng EJK, mahirap na nga sila, nakapag-isip sila na huwag tayong magsampa sa korte. Kung hindi, idiretso natin sa Netherlands. Tanong, sino pong namigay sa kanila ng pamasahe para dumirekta sila dun? Sabi nyo, mahirap eh. Ako po, mahirap ako eh. Nakakabiyahe pa nga ako sa ibang bansa pero hindi ko po, hanggang ngayon, hindi po ako makapunta sa Europe. Yung sinasabi nyo mahirap, dumirekta sa Europe para magsampa ng EJK case, magsampa doon sa ICC. Nakakuha sila ng abogado agad. Hindi ka naman makakapagsampa ng reklamo na wala kang abogado. Kaya sa litanya po, sa battle po ng mga kung ano nararapat, no? Kung anong katanggap-tanggap, parang hindi po katanggap-tanggap yung mga pinagsabi nyo. Na yung mga EJK victims na mahihirap ay dumirekta sa ICC. Pamasahe pa lang, putya, hindi na maiisip na mahirap yun eh. Maliban na lang kung may nagkutsa ba sa kanila na dumirekta tayo sa ICC. Okay. Punta tayo rito kay Roque. Alam nyo, inis po. Ito pong si Attorney Harry Roque. May bago siyang revelasyon eh. Tungkol po dito sa diffusion. Katanggap-tanggap na nga sa amin yung, alam nyo, inunti-unti tayo eh. Naalala nyo, ICC, wala tayong jurisdiction. Ang hirap po kasing sabihin ng isang pangulo na biglang may jurisdiction ng ICC. Paulit-ulit, buhat nung umupo si Marcos hanggang sa mahuli si Tatay Digong, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Yan ang sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas. Pero bakit naroon si Digong? Kasi hindi naman tayo nakipagtulungan sa ICC. Kung hindi, nakipagtulungan tayo sa Interpol, di ba? Nakipagtulungan tayo sa Interpol. Ito po, ngayon, nung nag-hearing si Amy, tama naman yun, no? Wala tayong mahihita. Hindi na po mapapabalik ng hearing ng Senado. Tama rin yung, saan ko ba narinig? Nakalimutan ko na, basta may narinig po ako. Sana ang ginawa ni Amy, kung talagang concerned siya, kapatid siya ng Pangulo, di ba? Ayun nga, yung mahiritan niya man lang si BBM. Oh, bakit mo ipapadala sa sa korte muna natin? Kapatid niya naman, hindi niya naman hiniritan. O kung ano man, nakita man lang natin siya sana sa airport. Yun, yung sinasabi ni Bongo na too late the hero. Pero anyways, paglalantad na lang. So, nalantad sa atin na yung sinasabi niyong katwiran, tanging katwiran, Interpol, wala naman pala red notice yung Interpol. Tapos, ang gusto nilang palabasin, may diffusion.
may diffusion notice, diffusion red notice o kung ano man notice yan. Ang tanong, ang buong akala natin, yung diffusion notice galing sa Interpol. Di po ba? Pakinggan natin si Harry Roque. Sa mga naniniwala lang kay Harry Roque, kung hindi kayo naniniwala, hindi po fake news to. Kasi abogado to eh. International ano to, di ba? International lawyer. In fact, isa po to sa mga recognized na mga Pilipino sa ACC. Pakinggan natin si Harry Roque tungkol po sa paliwanag niya dito sa diffusion. At maliliwanag. Ngayon ko lang po narinig to kay Roque. Na bago po yung pananaw ko eh. Pakinggan lang natin. Palang red alert notice. Now, ano ba pagkakaiba itong sinasabi na red alert notice, no? At saka yung Interpol diffusion? Well, unang-una po, ang diffusion, bansa lang ang nagpapakalat niyan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nanggaling sa Pilipinas yung diffusion order. At yung diffusion... Oh, narinig nyo? Hindi po sa Interpol galing. Yung diffusion, nakikiusap yung bansa, nakikiusap lang pa siya, diffusion pa lang. Na pinapalaganap niya na gusto namin dakpin tong tao na to. So, sino pala yung nagpatupad ayon kay Roque? Hindi po akin to, hindi ako abogado eh. Ang buong akala natin na nakikinig tayo, diffusion notice, galing po sa Interpol. No? Nag-request sa kanila yung ICC, may diffusion notice yung Interpol, kaya hindi alam kahit nung nasa taas, kaya wala dun sa sinasabi ni Senator Amy, wala pa ron sa kanilang website dahil hindi nga alam ng higher ups ng Interpol. Ang akala ko nasa early, ang diffusion nasa early stage pa lang to, tapos tsaka ipapakalat pag red notice na. Yun pala sa paliwanag ni Roque, tayo yung nag-request sa ibang bansa. Yung diffusion, bansa yung nagre-request pa lang. Tapos pag na-pick up yan, tsaka ipaprocess ng Interpol, tsaka sila magbibigay ng red notice na obligado ng umaksyon yung mga member countries ng Interpol. O, tuloy natin. Diffusion order ay nakikiusap ang Pilipinas na arestuhin or at least i-facilitate yung pag-aresto para ma-extradite ang isang tao. Siguro kaya sila kumuha ng diffusion order, ang intensyon nila sa Hong Kong huhulihin. Pero kung ikaw ay merong diffusion notice, bakit mo na mapadadala sa sarili mo yan? Ikaw lang bilang isang bansa ang nakikiusap na kung mahahanap nyo itong taong ito sa jurisdiction ninyo, pakihuli lang at pakidala sa amin para siya ay ma-extradite. So maliwanag po na tayo na yung nag-request para kunwari galing sa Interpol, tayo nag-request na gusto natin ipahuli si Tatay Digong, tayo din yung tumugon sa sarili nating request. Kaya po nakakagalit naman, kahit hindi po kayo magagalitin, hindi po ba nakakagalit yun na malaman? Doon pa lang nakakagalit na malaman eh. Wala talaga. Wala talaga. Sarili lang nila, sarili lang natin. Tayo na nag-request. Tayo pa yung tumugon, tayo pa yung nagdala, tayo pa yung nagsuko. Ngayon, sa pag tinatanong sila, pag pinagpapaliwanag, done deal na eh, tapos na eh, naroon na sa ICC. Wala na kaming magagawa. Ni walang pag-amin ni may pagkakamali sa proseso eh. Kaya maghabol na lang yung mga kamag-anak sa Pilipinas para may managot sa... Kaya nga kidnapping yung binibintang ni BP Sara eh. Totoo po. Biruin mo yun, parang lokohin muna na
Ginawa na natin yan sa mga Duterte, pero kinakailangan natin ng paliwanag. Lukuhin naman natin yung buong Pilipinas. Parang ang hirap po, para natanggap ko na na talagang ganyan, lalaban na lang doon, kumuha na lang na magaling na abogado doon. Pero itong bago na to, na yung diffusion pala, ay request lang ng isang bansa para ipahuli yung kanyang citizen sa ibang bansa. Pinalaganap lang yan para may katwiran, para kunwari, napakahirap tanggapin na humantong tayo sa ganyan. Humantong sa ganyan. Wala nang usapin ng utang na loob. Talagang hindi ko na po alam kung gaano kamanhid yung mga taong dapat tumugon, no? Kaya nagagalit, hindi maiwasan kahit ang nakapronta mga PNP. Hindi na iwasan ni BP Sara, nasan yung AFP? Anong ginawa ninyo para protektahan yung mamamayang Pilipino? Ang layo po kay Pemberton kung paano magprotekta yung US ng kanyang citizen. Ang layo po. Kaya wala na po tayo ngayong moral ascendancy. Yung ating pamahalaan tuwing mayroong bibitayin sa ibang bansa. Wala na tayong moral ascendancy na ipakiusap. Nakikiusap kami sa inyo kasi dumaan sa korte nila at napatunayan na nagkasala. Ito po si Pangulong Duterte, walang dinadaanan na korte, diretso agad sa ibang bansa. Napakasakit, no? Napakasakit bilang Pilipino. Yung kinikilala mong leader, yung hindi nagpayaman, hindi nagnakaw. Hindi siya nagnakaw sa... Di ba? Si Pemberton nga, napatunayan natin na lahat ng tao na napaslang niya yung si Laude. Prinotektahan pa rin ng Amerikano. Pero tayo wala pa pong napapatunayan. Ay, nako. Anyways, ganyan na buhay natin eh. Balikan ko lang po. Hindi ko napuntuhan kagabi dahil gabing-gabi na. yung purpose po ng okay na po tayo rin, mamaya na po kayo magtanong kung may mga katanungan pa kayo. Yung purpose po ng hearing, 'di ba? TRICOM hearing. Alam niyo yung purpose niyan. Yung may nag-akusa si Barbers, 'di ba? Inakusahan niya na may mga vloggers na funded by Pogo, vloggers funded by drug lords, vloggers na nag-engage sa fake news. So na-focus dun, na nagtataka nga ako yung mga katulad ni Joy, hindi man lang siya natanong na tungkol sa fake news, Pogo. Maski pinukusan nila yung sa tingin nila, yung ewan ko kung ano nakita nila kay Crisette, kay MJ at saka kay Mark Lopez na puruhan nila tong tatlo na to. Kasi siguro may research sila eh. Pero tignan nyo po, kailan po yung binabanat nila kay kailan pinost ni Crisette yung binabanat nila kay Crisette? 'Di ba yan yung ang binabanat nila yung may mga nagre-resign daw na mga kapulisan, 'di ba? Hindi ba after na yan nang madakip si Tatay Digong? Tignan nyo po yung timeline So kung yung sinasabi nila na patunay na si Crisette ay fake news, ang patunay yung pinost niya na nung nadakip na si Tatay Digong. Kasi
yung napabalitang mga may nag-resign, after ng yan yung pinalalabas na dahil hindi matanggap ng mga pulis na si Tatay Digong. Hindi ako nagbabalita nito Yan yung pinanggagalingan, 'di ba? Kaya yung timeline niyan after nang madakip si Tatay Digong, 'di ba? Doon mo lang maipopost 'yan. So doon lang, hindi ko alam yung petsa, pero check yung petsa ng pagpo-post niyan ay pagkatapos na si Tatay Digong ay mahuli. 'Di ba? Tapos doon pinuruhan si doon pinuruhan itong si Cresset. Doon sa post niya na yun, yung daw, yung resignation daw ng mga pulis. Doon siya pinuruhan. Tapos doon din siya nagsorry, etc. etc. Di ba noon nyo pa inimbitahan si Cresset bago pa madakip at or sa termino ni BP Sara, bago pa makidnap si Tatay Digong, pinatatawag nyo na sila Cresset. Tapos ang basehan nyo pala kung bakit fake news si Cresset after na ng pagkakadakip kay Tatay Digong. Nakikita nyo po. Ganun din si MJ. Ano ba yung binabanat kay MJ? Ang binabanat kay MJ yung mga peke na AJK. Di ba? Sabi ni MJ, kung hindi ako nagkakamali, hindi naman gantong-ganto, parang peke yung AJK kasi merong sila aling, kung sino man yung alin na yun na lagi ko nakakalimutan. Di ba after din yun na pagkakadakip kay Tatay Digong? So ibig sabihin, hindi nyo na present yung fake news nila before nyo sila pinadalhan ng sabpina, nung unang sabpina. Before nyo sila inimbitahan pala. Inimbitahan. Nung unang imbitasyon, wala pa silang napopost na, tanong ko lang wala pa silang napopost na fake news. Kasi yung fake news, di umano na ginawa nila. After madakip si Tatay Digong, nauna nyo sila inimbitahan bago to Kailan lang yung si Tatay Digong Wala pa 1 linggo yun Okay, ikalawa. Asan yung pag-uugnay ninyo sa Pogo? Yun yung gusto naming makita Bilang mamamayan, simpleng mamamayan. Asan na yung paper trail na binabayaran sila ng Pogo? Di ba yun yung binibintang ninyo? Sila ay bayad ng Pogo, sila ay bayad ng mga drug lords. Asan po yun? Hindi naman lumalabas sa hearing O palalabasin pa lang, ganun. Una pa lang to. Abangan po namin kasi dyan po kayo nagsimula Pogo money, drug lord money, drug money yung kaya merong mga fake news, kaya nyo sila imbestigahan kasi gusto nyo matrace kung sila ba ay Pogo vloggers o ano yung tawag sa isa? Drug lord vloggers. Wala pa po ako naririnig na may direct na ugnayan yung Pogo sa mga vloggers. Aabangan pa rin namin yun. Kasi di ko talaga maintindihan yung di ba? Yun yung mga gusto kong ihabol. Narco vloggers. Asan yung narco vloggers doon? Asan yung pagiging Pogo vloggers nila? Asan yung pera? Sino nagbigay? Paano napasok yung Pogo? Hindi naman fake news lang yung inaano nyo Ang dami nang nag-appear At bakit? At ang pinakamalaki kong tanong sa lahat, bakit nakakailang attend na si Mark si Model of Manila? Bakit nag-o-opening statement pa rin?
Models of Manila. Pang ilan dalo mo na. Wala kang absent. Nag-o-opening statement ka pa rin. Bugok ang putang. Unang-una pa lang attend mo. Samantalang ang linaw nung usapan ni Congressman Acop. Yun lang maganda eh. Ako sa tingin ko yun lang. Dalawa lang punto ron na maganda sa akin eh. Yung kay Congressman Acop, yung usapan nila ni Trixie. Na-establish ni Attorney Trixie na wala, no? Na wala pang definition ang fake news. Paano nyo sasabihin na may make news na sila? Wala pang ang definition eh. Wala pang working definition. Kaya wala pa pong sa batas natin, wala pa pong nagpe-fake news. Merong nagla-libel, pero wala pa nagpe-fake news kasi wala pa tayong definition eh. Sa batas. Kasi kung magsasabi ng fake news, yung mga Vera Files, putya, dami na ako. Opinion ko nga, fake news sa kanila eh. Hindi nga nila alam kung ano yung pagkakaiba ng news at opinion. Paano magiging fake news yung opinion? At saka yung kay Marcoleta na kung public official ka, titigil din niyang naninira sa iyo kung papatunayan mo na mali siya. Yung pag-amin naman ng mga vloggers, sinabi naman ni MJ, ayaw niya lang makontempt, di ba? Alam ko ganun eh. Sinasabi niya, ayaw ko po makontempt kasi meron akong umaasa sa akin ng 2 kong magulang. Di ba? Iba yung intention nila eh. Hindi naman dahil... Okay, yan lang po ang ating topic. Kung meron